Bakit kaya may mga logo design projects na hindi na-approve? Cue intro. Hello and welcome again sa Monkey C Graphic Design TV. At nandito ka ngayon dahil hindi inaprobahan ni client ang logo design project mo. Wala na siyang reply at sin zone na lang ang message mo. Bye! Have a great time! Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit nga ba may mga logo design project na hindi na-approve at kung paano maiwasan ang ganitong situation. I-analyze din natin kung kasalanan nga ba ng designer o kasalanan ni client or kasalanan ng both. Hindi both na yan. Both. Okay, so recently kasi guys, meron ako nakuhang client galing sa TikTok. Isa siyang local client at ang kanyang business ay laundromat. So nagpapagawa siya ng logo design at on the verge na ito na at mukhang nanganganib na hindi maaprobahan ang logo design project na to. Okay, so kwento ko lang ng konti yung history. So si madam nga ay nag-inquire galing sa TikTok dahil napanood niya yung mga old videos ko about sa mga logo design projects. At kahit local client na Pinoy ay okay naman yung bayad, no? Hindi masyadong mababa, hindi rin sobrang taas. 4,500 or 5,000 yata yung siningil ko sa akin dito. Okay, so ayun, nagkasundo na nga kami sa presyo, tapos nag-down na yung client. Yes! At syempre, meron tayong laging process na sinusunod pagdating sa logo design project para mas maging efficient yung oras natin. So usually kasi meron akong sinesend na mga questionnaire, tapos may mga logo samples doon na pwede nilang pagpilian. Kaso for some reason, hindi ko siya sinend kasi hindi ko alam, busy yata siya or inassume ko lang na ang gusto niya logo ay yung common na illustrative. So parang ang tinanong ko na lang ata ay kung gusto niya ba na mayroong symbol or icon na nagre-represent sa laundry. And then sabi niya, oo, gusto ko merong symbol ng laundry. Okay, so yun na nga, gumawa na ako. Tapos ito yung mga nagawa kong mga versions. Ayan, so ang pangalan ng business ay R2K Laundry. So ginawan ko rin pala ng video to guys. So i-edit lang tapos yun, watch nyo rin. So ayan, kung makikita nyo yung unang version ko na ginawa, tinry ko muna paglaruan yung R2K. So parang ano lang siya, word mark. And then, ayun, tinry kong pasukan ng mga symbols ng laundry. May icon siya ng laundry para yun nga, na-incorporate natin yung R2K doon. Tapos ayan, meron din akong ginawa dito na logo badge na parang washing machine yung itsura niya. Tapos yun, akala ko ito na yung magugustuhan niya. And boy, I was wrong. Okay, so ito na, sinend ko na sa kanya yung mga JPEG ng mga files. Tapos, syempre, umaasa ako na may magustuhan man lang kahit isa or kahit may revision, okay lang. A few moments later, hindi siya nag-reply. Alam na. Walang nagustuhan, guys. Aray ko, times 2. Tapos, ayun, nag-reply na siya. Ang sabi niya, wala po bang version na nag-overlap yung mga letters? At ayun na nga ba sinasabi ko, ang gusto pala ni client ay monogram na logo. So, ang mga inspiration na pala gusto niya pala ay yung para mga Louis Vuitton. So, yung mga patong-patong, yung mga letters, no? Then nagkikreate ng symbols yun. So parang luxury feel. Which is para sa akin ay hindi siya masyadong bagay para sa isang laundromat business. Kasi nga masyadong luxurious at masyadong formal tignan. Pero yun nga, kung serif font, siguro pwede pang magawa ng paraan, no? Pero sige lang, okay lang. Kasi syempre, customer is always right, no? Clients are always right. At the end of the day, client pa rin ang susunod. Sana lang nasabi niya sa akin or nasend niya man lang kung ano yung mga examples ng ganito. Kasi tinatanong ko siya ng simula eh. Sabi ko, meron ba kayong mga examples ng logo? Tapos, yun, wala siyang sige. On top of that, sinabi niya pa na lagyan ko nung laundry na symbol or icon. Kaya doon umikot yung mga first draft ko, di ba? Okay, so ito na naman ako. Gawa na naman ako ng second draft ng mga logo. So umikot naman sa monogram na parang Louis Vuitton pero sans serif para hindi na masyadong formal or masyadong luxurious tignan. Para medyo bumagay pa rin dun sa laundromat na team. At ito na nga yung mga nagawa kong mga version. So medyo napapangitan ako dun sa first and second version. At yung third medyo pangit din. Itong fourth version lang siguro yung medyo ma-size ng konti. Ang mali ko lang siguro dito, dapat in-sketch ko muna, ano, minodify ko lang kasi yung mga letters at mga shapes eh. Anyway, natapos ko na at sinend ko na naman sa kanya. And bam! Congratulations! Wala ulit siya nagustuhan. So, sa point na to, medyo frustrated na rin ako. Kaya hindi mo na ako gumawa ng mga bagong versions. Sabi ko na lang, ma'am, pasend na lang po ng mga references para at least may idea ako kung ano ba yung nabibili
nabivisualize ng brain nyo. Tapos, ayun na nga, ang nangyari, nag-send siya ng sketch. So, ito na yung mismong sketch na gusto niya talaga mangyari. So, parang ganun pa rin yung style. Monogram, tapos pinagpatong-patong. Ayan, kung makikita nyo, ito yung sketch. Ayan na mismo yung ginawa ko. No, ito yung result. Ayan. Ginaya ko ng husto yung in-sketch niya. Okay? So, pinaganda ko lang ng konti. And then, pinasa ko na. Ayan, sinave ko na as JPEG. And, bam! Congratulations! Hindi niya ulit nagustuhan ang output. At, ayun na nga, after ilang mga months, hindi na siya nag-reply. Scene zone na lang. Hindi na natapos ang project. Napunta na siya sa failed logo design project. Aray ko! Okay, so move on na tayo. Part 2 na. Ano na lang yung matututunan dito sa experience ko na to? Si client ba may kasalanan? Ako ba may kasalanan? Or hindi lang talaga nagtugma yung stars namin ni client? Isa-isahin natin ang mga possible reasons. Number 1, una kasalanan ko kasi dapat sinend ko yung mga questionnaire, pati yung mga logo design samples kasi merong monogram doon. Para at least, doon agad tayo sa monogram nagsimula ng first drops, di ba? Number 2 naman, kasalanan ni client. Kasi ang sabi niya, gusto niya raw may laundry symbol or icon. Pero hindi pala. Gusto niya pala overlapping letters. Number 3, kasalanan ko ulit. Kasi nga, no, tinatanong ko kung may references ba siyang gusto. Sabi niya, wala. So, dapat nag-initiate na ako yung nag-send ng mga logo samples para at least nasabi niya na hindi niya gusto itong mga to at may iba siyang gusto. Anyway, ganun talaga guys. Hindi lahat ng projects ay magiging smooth sailing. Merong iba ay rough road ang pagdadaanan nyo. Sa project na to, tingin ko, poor communication lang talaga yung nangyari between me and the client kasi hindi ko rin siya masyadong piniga, no? Kasi medyo matipid siya mag-reply eh. Baka naman hindi lang talaga na-meet nung standard ko, yung standard ni client. So iba-iba rin kasing taste ng client guys eh. Merong hindi masyadong maalam dun sa standard talaga ng graphic design and then meron naman na on par sa standards talaga ng current graphic design trend. Kapag nangyari sa inyo yung ganitong scenario na hindi na-approve ni client yung design, ay huwag kayo masyado manlumo dahil hindi naman ibig sabihin ay bano kayo sa design, no? Talagang minsan may mga ibang factor lang like ito nga, yung communication. Alam niyo naman tayo mga graphic designer, nagre-rely lang din tayo sa kung ano yung gusto ng client at kung ano yung i-visualize niya. Yun din yung mahirap sa part natin kasi nga kailangan nating i-figure out kung ano ba yung nasa utak nila. So kailangan nila tayong tulungan na ma-describe yun in words, di ba? At the same time, kailangan din nila yung tulong natin. Halimbawa, ayan, may mga terminology silang hindi alam. Kagaya nun, yung monogram, di ba? Hindi niya naman alam na monogram pala yung tawag dun sa mga pinagpatong-patong or overlapping letters. So, yun, at the end of the day, communication talaga ang kailangan para sa ganitong klase ng circumstance. Hindi circumcise, circumstance. So, anyway, para i-summarize ang buong video at malaman ang mga possible reasons kung bakit may mga logo design projects na hindi niya approve. Number 1, ayaw ni client tulungan si designer or nahihirapan si client na i-describe kung ano ba yung tumatakbo or yung nabivisualize niya sa kanyang utak. Number 2, kulang ang graphic designer sa pag-educate sa client kung ano ba yung mga iba't ibang graphic design styles, kung ano-ano ba yung iba't ibang klase ng logos, mga terminologies, at kung ano-ano pa. Number 3, hindi lang talaga nag-a-align ang standard ni client at ng designer. Pwedeng mababa ang standard ni client at mataas ang standard ni designer, and pwede namang vice versa. Tulungan din kasi talaga guys sa mga ganitong project. Kaya sa mga clients na nanonood nitong video na to, kailangan din namin ng tulong nyo, lalo na sa communication part, dahil syempre hindi pwedeng basta ibigay mo na lang yung logo business name mo or kung anong industry ka tapos i-expect mo na mahuhulaan namin kung ano yung gusto mo. Minsan kasi may mga times na nagtsatsambahan namin, kaya nga gumagawa kami ng maraming version para at least merong isa man lang dyan na matsambahan or magka-idea ka man lang kung ano yung gusto mo. Kasi syempre mga busy rin yung mga businessman, kaya hindi rin natin masisi kung hindi nila kayang i-describe talaga ng mahaba yung gusto nila. Ito rin yung reason kung bakit medyo mahal maningil ang mga graphic designers, kasi nga sa mga ganito scenario na mahaba yung process na nangyayari. So kumbaga time consuming talaga. Alright, so yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa experience ko na to at sana wag mangyari sa inyo. Tensya na rin kung medyo napahaba itong video natin at kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Alam nyo naman medyo busy tayo sa mga workshop at mga work at meron din akong ginagawa na course na magugustuhan nyo. Okay, so yun lang. Like
i-like mo naman yung video kung nagustuhan mo para medyo i-recommend naman tayo ng YouTube mga dre. Tapos comment ka na rin para makatulong din sa algorithm. Share mo na din kung medyo sinisipag ka. Check mo na din ang aming shopee.ph/monkeysi. Meron tayong ulit stock ng mga libro at meron pa rin tayong mga tutorials, mga recordings, mga workshop. Check mo lang yung ating Facebook page. So ito yung ating t-shirt pentolero. Meron pa tayong isa yung graphic design. Okay? So kung umabot ka rito sa video na to, shoutout sa'yo. Thank you for watching and follow for more graphic design videos. Bye-bye!